Inangat ni Jocelyn ng kanyang ulo upang tumingin sa matanda at bahagya pang nakaawang ang kanyang mga labi at kating-kati na ang kanyang bibig upang sabihin dito na nagpasya na siyang hiwalayan si Carter. Ngunit nang mapatitig siya sa puting buhok nito at sa matamlay na mukha nito, ay biglang nawalang lakas na loob niyang sabihin ditong iniisip niya. Hindi niya nagawang magsalita. Iha, sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin. Gagawin ko sa abot ng aking makakaya. Sabi nito at pinisil ng bahagya ang kamay niya. 2 years ago ay naitaboy kong babaeng yun. Ngayon ay maitataboy ko ulit siya kung gugustuhin ko. Sabi nito ngunit mabilis siyang umiling. Hindi na kailangang mangyari pa yon, Lolo. Sabi niya at pagkatapos ay ngumiti dito. Kapag sumang-ayon siya sa sinasabi nito, ay tsak na iisipin ni Carter na nagsumbong siya sa kanilang lolo at siyang pumilit dito na gawin iyon. Ayaw niyang mangyari yon. Tumitig siya sa mga mata nito. Ngayong buo ng loob niya na umalis ay hindi na siya dapat magdalawang isip pa. Ayaw niyang umalis ng imahe niya kay Carter ay isang selos at pilit na pinagsisiksikan. Ang sarili sa lalaking hindi naman siya mahal. Lolo, pasensya na pero gusto ko'y kami na lang po ni Carter ang mag-aayos ng problema namin. Sagot niya dito. Muli itong napabuntong hininga at pagkatapos ay tumango. Sige Iha, kung yan ang gusto mo, pero kung kailangan mo ng tulong ko, ay wag na wag kang mahihiyang magsabi sa akin, sabi nito. Agad naman siyang tumango at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Pinapangako ko Lolo na kapag nangailangan ako ng tulong, ay hindi ako mahihiyang lumapit sa inyo. Sabi niya rito at pagkatapos ay niyakap to. Maghapong hindi nagpakita si Carter o nagparamdaman lang sa kanya. Kinagabihan, katatapos lamang maligo ni Jocelyn na bigla na lamang siyang makarinig ng katok sa pinto. Agad siyang tumayo upang buksan ito sa pag-aakalang si Carter na ito. Ngunit nang buksan niyang pinto at bumungad sa kanyang mukha ng kanyang biyanan. Mommy, pasok po kayo. Sabi niya at pagkatapos ay niluwangan ng bukas ng pinto. Agad naman tong pumasok sa silid nila at pagkatapos niyang maisarang pinto ay kaagad itong nagtanong. Hindi pa umuwi si Carter? Tanong nito sa kanya. Tumawag siya sa akin mommy at sinabi niya na marami pa raw siyang inasikaso at ginagawa sa kumpanya. Baka raw gabihin siya. Mabilis na sagot niya dito, ngunit tinignan lamang siya nito. Nag-away ba kayong dalawa? Tanong nitong muli sa kanya. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lamang at pagkatapos ay tumango. Isa pa'y alam niya namang hindi to maniniwala sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala mommy dahil sinisiguro ko sa inyo na maayos namin to. Sabi niya rito. Eto naman ang napabuntong hininga at pagkatapos ay hinawakan ng kamay nito. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo Iha dahil sa nangyari kagabi. Gusto ko lang naman na mapalapit pa kayo lalo sa isa't isa at alam mo naman na gustong gusto ko na talagang magkaapo. Pero hindi ko akalain na ito magiging dahilan ng pag-aaway niyo. Sabi nito sa kanya. Bigla naman siyang napangiti sa sinabi nito dahil naintindihan niya naman to. Alam niya na kaagad ang tinutukoy nito, ang kape na ininom ni Carter at maging ang tsahan na para sa kanya. Mommy, alam ko namang wala kayong masamang intensyon sa ginawa niyo. Sa katunayan, maganda nga yun kaya huwag niyo nalang alalahanin. Sabi niya dito at pagkatapos nginitian siya nito at niyakap. Pagkatapos nito ay nagpaalam na rin ito sa kanya para makapagpahinga na raw siya. Pagkaalis nito ay mabilis siyang nahiga na sa kama. Bigla niyang inabot ang kanyang cellphone sa tabi ng kama upang tignan ang oras. 10:00 na ng gabi at wala pa rin si Carter. 2 oras na siyang naghihintay at hindi pa rin bumabalik si Carter. 12:00 na ng madaling araw. Kinuha niyang muli ang kanyang cellphone at pagkatapos ay nag-scroll sa FB at bigla na lamang dumaan sa newsfeed niya isang imahe. Hindi niya alam kung ilang minuto niya itong tinitigan. Picture yun ni Roxanne at matamis ang ngiti habang hawak-hawak nito ang isang kamay na lalaki kahit hindi niya nakita kung sino. Ang may-ari ng kamay ay alam niya na kaagad kung kanino to. Kay Carter ang kamay na yon. Pamilyar na pamilyar yun sa kanya dahil lagi niya yung tinitingnan. Higit sa lahat ay suot nitong diamond ring nito. Siya mismo naglagay ng singsing na yon sa kamay nito. Kaya paano niya sasabing mali siya ng hinala? Kung masakit ang nakita niya ay mas masakit na naman ang nasa caption ng litrato. Na kung ang isang lalaki kaya kang samahan sa gabi at handang sirain at sakripisyong lahat para sa'yo. Paniguradong wala kang alam na gawin kung hindi ang pakasalan ng katulad ng lalaking kagaya nito. Mahal na mahal kita, hindi na ako makapaghintay na maikasal sa'yo. Sabi sa caption at may emoji pa na puso sa dulo. Alam niya na si Carter ang tinutukoy nito at wala ng iba pa. Dahil sa inis at sakit na nararamdaman niya, ay mabilis niyang pinatay ang kanyang cellphone at tumayo upang patayin ang ilaw.
Dala ng lungkot hindi niya namalayang nakatulog siya kaagad. Kinaumagahan ay inampake na ni Jocelyn ang kanyang mga gamit at nagpaalam sa kanyang biyenan at sa kanilang lolo na gusto na niya umuwi sa bahay nila ni Carter. Kitang-kita niya lungkot sa mga mata ng matanda nang magpaalam siya at sa totoo lang ay halos nalungkot din siya. Ngunit alam niya na ang relasyon nila ni Carter ay tuluyan na nanlalamig. Nagawa niyang magpanggap na okay lang sila nitong mga nakaraang araw. Pero habang dumadaan ang araw, hindi na niya kayang itago pa sa mga ito. Pagkatapos niyang kumain ay kagad siyang sumakay sa kotse habang pinagmamaneho siya ng isang driver ng pamilya. Pagdating niya sa sentro ng syudad ay kaagad niyang sinabi sa driver na ibaba na lamang siya doon. Agad na nag-alinlangan ang driver. Pero ma'am, ang sabi ni sir, ihatid ko kayo hanggang sa bahay niyo. Sabi nito. Agad niya rin namang sinagot ito. Susundin ako dito ng driver namin, huwag kang mag-alala. Sabi niya rito at pagkasabi nun bumaba na sa kotse si Jocelyn. Sa malapit na bus stop siya nagpatigil at nilakad na lamang niya hanggang doon habang hila-hila niyang kanyang maleta. Umupo siya sa isa sa mga bench doon upang maghintay ng bus. May humintong bus sa harapan niya ngunit sa dami ng pasahero ay nahirapan siya may pagsiksikan sa mga tao kaya umatras na lamang siya at hindi na pinilit pang sariling sumakay. Maghihintay na lamang siya ulit ng panibagong bus. Ilang minuto din siyang naghintay bago muling may dumating na bus ngunit akala niya'y nakasakay na kanina. Halos ang karamihan ng tao ngunit nang huminto ang bus sa harap niya ibigla na lamang dumami ulit ang tao upang sumakay kaya wala siyang nagawa kundi makipagsiksikan sa mga to. Napakagatlabi pa siya dahil dumagdag pang maleta niya sa pakikipagsiksikan niya. Paakyat pa lamang siya ng bus at talaga namang nahihirapan na siya ngunit bigla na lamang na may nagsalita sa likuran niya. Tulungan na kita miss, sabi ng isang baritonong tinig at pagkatapos ay inagaw na sa kanyang maleta. Agad niya itong nilingon at pagkatapos ay nahihiyang tinignan bago siya tuluyang pumasok sa loob. Mabuti na lamang at may bakante pang upuan sa bandang gitna ng bus. Napangdalawahang tao at mabilis siyang umupo doon sa tabi mismo ng binata. Sumunod naman sa kanyang lalaki at pagkatapos ay nilagay sa taas ng katapat niyang upuan at pagkatapos ay umupo din ito sa tabi niya. Salamat, nahihiyang sabi niya. Tumango lamang ito. Ilang sandali pang iumandar ng bus at tinuon niya ang kanyang paningin sa labas ng bintana. Ilang minuto lamang ang lumipas ay kagad nang nag-ikot ang konduktor ng bus upang maningil ng pamasahe. Nang makatapat ito sa kanila ay napakagatlabi siya dahil nakalimutan nga pala niya magdala ng pera. Wala siyang ipangbabayad dito. Saan ka miss? Tanong ng konduktor sa kanya ngunit wala siyang maisagot dito. Miss, untag muli sa kanya ng konduktor. Manong kasi, sa may sentro lang manong, hetang bayad naming dalawa. Sabi ng lalaking katabi niya at pagkatapos ay nag-abot ng bayad. Napatingin siya dito at pagkatapos ay nahihiyang nagpasalamat. Salamat, mahinang bulong niya. Tinitigan niya ang mukha ng gwapong mukha nito na hindi naman nalalayo kay Carter. Ngunit ang pinagkaiba lamang nito kay Carter ay napakamahinahon nito at mukhang napaka-stricto. Hindi siya sinagot nito. 2 beses mo na akong tinulungan. Pwede ko bang makuha ang cellphone number mo o kaya ang FB account mo na lang para mabayaran kung binayad mong pamasahe ko? Sabi niya rito. Sinulyapan siya nito at pagkatapos ay tinitigan din siya. Hindi na, maliit lang namang halaga yon. Supladong sagot nito at pagkatapos ay nagbawi ng tingin. Ngunit hindi siya pumayag at nilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang search bar ng kanyang FB app. Tinignan niya ito at pagkatapos ay nagpaliwanag. Huwag kang mag-alala, kapag nakuha kong FB account mo, hindi ako makikipag-chat sa'yo. Itatanong ko lang kung anong pwedeng pagdalhan sa. Isa pa pagkatapos pwede mo naman akong i-block, bastang importante makabayad ako sa'yo. Sabi niya rito. Muli siyang sinulyapan nito at pagkatapos ay walang sinabi. Akala niya dededmahin siya nito, ngunit mabilis nitong kinuha ang cellphone niya at pagkatapos tinaype ang pangalan nito at kinlik ang account nito. Inabot sa kanya ang cellphone niya at medyo nagulat pa siya nang bumungad sa kanyang profile picture nito dahil nakasuot ito ng uniform ng pulis at may hawak pang baril habang nakatingin sa camera na walang katakot-takot ang muka. Pulis pala to, kaya naman pala hindi ito nagdalawang isip na tulungan siya. Sa katunayan ay bata pa lamang si Jocelyn ay mataas na talagang tingin niya sa mga pulis. At ngayon 2 beses naman siyang tinulungan ng isang pulis kaya mas tumaas na naman ang tingin niya sa mga to. I-add mo na kita. At pagkatapos ay pwede mong isend sa akin kung saan ako pwedeng isend ang pera.
Pagkatapos niyang sabihin yon, tinago niya na ulit ang kanyang cellphone at pagkatapos ay tumanaw muli sa labas ng bintana. Hindi maiwasan ni Jocelyn na tumingin sa kanilang dinadaanan. Ang mga estudyante naglalakad, ang mga naglalako sa tabi ng daan at may mangilan-ngilang mga tao na naglalakad sa gilid mismo ng daan. Maging ang mga nakamotor ay hindi rin napalampas ng kanyang paningin. Habang pinapanood ang mga ito, hindi niya maiwasang isipin ang magiging buhay niya pagkatapos niyang umalis sa poder ni Carter. Siguro magiging ganun din ang buhay niya sa mga ito. Siguro nga ay yun talagang buhay na nababagay sa kanya. Kung hindi lang naman talaga dahil iniligtas ng kanyang inang daddy at lolo ni Carter, ay tsak na wala talaga siya ngayon sa pamilya De La Rosa. Baka kung sakali hindi siya naikasal kay Carter. Siguro pagkatapos niyang makapagtapos ay magiging isa lang siyang ordinaryong mamamayan at hahanap ng trabaho. At kapag nakahanap naman ay araw-araw siyang maghihintay ng sasakyan papunta sa kanyang trabaho at pauwi. Ngunit kung hindi nangyari yon, hindi sana niya nakilala si Carter. Hindi siguro siya masasaktan pag nagkataon at paniguradong payapa pa rin ang buhay niya hanggang sa mga oras na yon. Ngunit hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kirot sa kanyang dibdib nang maisip ito. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ang nakakapsyon sa larawan kagabi na Roxanne ay paulit-ulit niyang naririnig sa utak niya. Habang tumatagal, nararamdaman niyang pabilis ng pabilis ang takbo ng bus at hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng pagkahilo at maging ang tiyan niya ay tila ba nagwawala. Napahawak siya bigla sa kanyang tiyan nang wala sa oras. Pinilit niyang ayusin ang sarili niya ng mga oras na yon, ngunit bigla na lamang tumulong luha sa kanyang mga mata. Ang mga emosyong pilit niyang tinatago nitong mga nakarang araw ay bigla na lamang lumabas nang hindi niya sinasadya. Biglang tumulo ang luha niya sa kanyang mga kamay. Nakakainis ka, Carter. Anong klase kang tao? Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Sabi niya sa kanyang isip. Galit ako sa iyo. Napakawalang kwentang tao mo. Dagdag pa niya na mas lalo lamang nagpatulo ng luha niya. Gusto niyang sabihin ng mga yon sa harap nito, ngunit alam niya na hindi niya yon magagawang sabihin. Napakagat siya ng kanyang labit, mabilis na nagpunas ng kanyang mga luha na patuloy pa rin sa pag-agos. Nahiya siya bigla dahil tanghaling tapat ay umiiyak siya sa loob ng bus. Mukha siyang kawawa. Mabilis niyang binuksan ang suot niyang sling bag at pilit na naghanap ng tissue doon para maipamuno sa luha niya, ngunit wala siyang mahanap. Nakalimutan niya sigurong ilagay yun sa bag niya at naiwan niya ito sa silid ng pagmamadali niya. Pupunasan na lamang sana niya gamit ang mga kamay niya nang bigla na lamang may nag-abot sa kanya ng panyo. Nang mag-angat siya ng kanyang ulo ay nakita niya kaagad ang mukha ng lalaking katabi niya na siya rin tumulong sa kanya kanina. Hindi na siya nagdalawang isip na kuhanin ang panyong inaabot nito at pagkatapos ay mabilis na ipinunas sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay napasinga pa nga siya. Salamat, mahinang sabi niya pagkatapos. Medyo pauga-uga ang bus dahil medyo malubak ang daan na pinagdaraanan ng bus. Kaya napagdesisyon na lamang niyang bumaba na kapag huminto ang bus, kahit na hindi pa naman talaga sana siya bababa. Ilang sandali pang ay mabilis na tumigil ng bus kaya nag-excuse na muna siya sa katabi niya at pilit na kinukuha maleta niya sa itaas, ngunit nang makita nitong nahihirapan siya ay mabilis nang tumayo at muli siyang tinulungang ibaba yun. Muli siyang nagpasalamat dito at pagkatapos ay hinila ng kanyang maleta pababa ng bus at eksaktong pagkababa niya ng bus ay bigla niyang naramdaman ang biglang paghablot ng isang tao sa kanyang tenga. Kasunod nito'y naramdaman niya na lang ang paghapdi nito. Halos mawalan pa siya ng malay dahil sa sobrang kirot ng kanyang tenga. Napapikit siya at bigla niyang narinig ang ingay sa paligid niya. Nang magmulat siya ng kanyang mga matay, nakita niya isang lalaking nakadapa sa harap niya, habang ang isang lalaki naman ay nakadagan sa likod nito at hawak-hawak ang magkabilang kamay nito sa likod. Nang makita niya kung sino ito'y kagad niyang napagtanto na yun pa rin ang lalaking tumulong sa kanya kanina. Ilang beses na siya nitong tinulungan. Otomatikong napahawak siya sa kanyang tenga upang alamin ang lagay nito. At nang mahipo niya yun ay basa ito at nang tignan niya ang kanyang kamay ay may bahid ng dugo. Huwag kang magagalaw, kailangan mong pumunta sa ospital. Sabi ng lalaking tumulong sa kanya sa mababang tinig. Pagkatapos ay tumingala ito upang tignan ang sign ng bus stop at mabilis na inilabas ang cellphone nito mula sa bulsa at may tinawagan. Come over here at Station 6. Bilisan nyo, it's an emergency. Sabi nito at mabilis na binaba ang tawag. Lumipas lamang ang 5 minuto ay dumating na kagad ang mga pulis at mabilis na lumapit ang mga ito kay Jocelyn upang tanungin siya tungkol sa nangyari. Napasigaw ang lalaking hawak-hawak ni George na masilahin niya palalo ang mga kamay nito. Nasaan ang ninakaw mong hikaw? Malamig na tanong niya dito.
Wala akong alam sa sinasabi mo. Bitawan mo ko. Pagmamatigas na lalaki sa kanya. Mas sinila niya pa ang kamay nito at narinig niya ang pagdaing nito dahil sa sakit. Ilabas mo na dahil ayoko ng paulit-ulit. Huwag mong hintayin baliin ko pa itong kamay mo bago mo pa ilabas ang ninakaw mo. Sabi niya rito at sinama nito ng tingin. Ibibigay ko na, ibibigay ko na. Sumusukong sabi nito. Pagkatapos niyang marinig ito, ay bahagya niyang niluwagan ng konting pagkakahawak sa kamay. Hanggang sa tuluyan niyang bitawan ng isang kamay nito, ngunit nakadagan pa rin siya sa likuran nito. Ilang sandali pa inabot na sa kanya nitong isang hikaw. Nang mailagay nito sa kanyang kamay ang hikaw ay sinenyasan niya isa sa mga kasamahan niya na pusasan ng lalaki at pagkatapos ay tumayo na siya. Akmang ibibigay na sana niyang hikaw sa babae nang bigla na lamang tumunog ang cellphone niya. Agad niyang dinukot yon sa kanyang bulsa at pagkatapos ay sinagot. Hey boss, asan ka na? Kanina pa kita hinihintay. Sabi ni Lito sa kabilang linya, agad siyang bumuntong hininga bago siya sumagot dito. May nangyari kasi na hindi inaasahan. Nandito ako sa Station 6 ngayon. Sige boss, pupunta na lang ako dyan. Sabi nito at mabilis na ibinaba ang tawag. Pagkatapos mamatay ng tawag ay naglakad siya patungo sa dalaga na parami na ng parami ang tumutulong dugo sa tenga nito na maging ang kanyang leg ay meron na ring bahid ng dugo. Napatitig siya maging sa suot nitong damit. Dahil sa kwelyo nito ay meron na ring kulay pulang mantsa. Lalo pat nakasuot ito ng kulay puting blouse kaya halatang halata ang dugo doon. Dahil medyo natatakpan ng buhok nito ang tenga nito, ay hindi niya nakita kung gaano nga ba kalaki ang naging sugat nito. Ngunit nasisiguro niyang namamagana ito sa mga oras na yon. Nakita niyang napapakagat-labi ang dalaga at mariing napapapikit. Marahil ay nararamdaman siguro nitong pagkirot na sugat nito. Hindi niya tuloy maiwasang hindi muling mapabuntong hininga habang pinapanood ito. Naramdaman ni Jocelyn na unti-unting pakirot ng pakirot ang kanyang tenga. Akala niya hinila lamang ang kanyang tenga na lalaki nakasunod sa kanya ngunit hinablot na pala nitong hikaw na suot niya. Nasisiguro niyang namamaga iyon at kailangang magamot kaagad upang hindi ma-infeksyon. Napakagatlabi na lamang siya habang kumikirot ito at pagkatapos ay napakuyom ang kanyang mga kamay. Napakamalas niya naman ngayong araw. Isa pa'y wala siyang dalang pera. Kaya paano siya uuwi? Wala siyang ibang naiisip na paraan kung hindi tawagan na lamang si Carter. Ilang segundong lumipas bago niya narinig ang pagsagot ng tawag mula sa kabilang linya at hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng saya lalo pat nabuhayan siya ng pag-asa. Carter, ano kasi? Nasugatan ako. Gusto niya sanang idugtong ngunit bigla na lamang niya narinig ang tinig ni Kent mula sa kabilang linya. Ma'am, ako po ito si Kent, sabi niya. Nasaan si Carter? Kunutang noong tanong niya rito. Sa kabilang banda naman ay napasulyap si Kent kay Carter na sarap niya lamang bago sumagot. Pasensya na ma'am pero sobrang busy kasi ni sir ngayon. Sasabihin ko na lang po sa kanyang tumawag kayo. Sabi niya rito, mabilis na sumagot si Jocelyn. Hindi na kailangan. Hayaan mo na. Sabi niya at pagkatapos ay tuluyan na ngang binaba ang tawag. Ilang araw niya na ito sinusubukang tawagan ngunit laging si Kent ang sumasagot ng tawag niya. Halata namang iniiwasan na tayo siya nitong makita o ni makausap man lang. Kaya bakit niya pa ipipilit na kausapin siya nito? Akala siguro nito ay ang tungkol na naman sa paghihiwalay nilang sasabihin niya, ngunit ganun pa man hindi niya maiwasang hindi matawa dito. Ngayon siya nang nag-i-insist sa paghihiwalay nila ay ito naman ang tila umiiwas sa kanya. Dahil sa sobrang sakit ng kanyang tenga ay nagpa siya na lamang niyang pumara ng taxi upang pumunta sa ospital. Ngunit pagtingin niya sa kanyang cellphone ay tuluyan na itong namatay. Lowbat pala ito at nakalimutan niyang i-charge at ginamit niyang huling battery nito para tawagan si Carter. Ngunit hindi man lang siya nito kinausap. Masakit ang kanyang tenga pero mas masakit ang puso niya ng mga oras na yon. Dahil sa pangbabaliwala ni Carter sa kanya, napahinto sa paglalakad si George na may kotseng kulay itim na pumarada sa harap niya at pagkatapos ay bumaba ang salamin nito at nakita niya kaagad ang nakangiting si Lito sa kanya. Boss, halika na! Nasiglang sabi nito sa kanya. Ngunit hindi niya ito sinagot nang makita ni Litong nilampasan lamang siya nito ay hindi niya maiwasang hindi mapakunot noo. Wala ba itong balak na sumakay sa kanya? Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa nilapitan nitong isang babae at pagkatapos ay mabilis itong hinablot ang dala nitong maleta at mabilis na hinila ito palayo sa babae at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Biglang nagangat ng ulo si Jocelyn nang maramdaman niyang may humablot sa kanyang maleta at akmang sisigaw na sana siya. Dahil may trauma pa siya sa nangyari kanina
Mabuti na lamang at nakita niya kaagad ang mukha ng lalaking tumulong sa kanya kanina. Ikaw pala, pasensya ka na. Salamat nga pala kanina, sabi niya rito dahil hindi nga pala siya nakakapagpasalamat dito ng maayos. Bigla naman tong napatitig sa kanya at pagkatapos ay nagsalita. Sumakay ka sa kotse at dadalhin kita sa ospital. Sabi nito na wala man lang kaimo-emosyon ang mukha.